challenge natin, kasi sa funding, meron naman tayong pondo na nanggagaling sa GAA at ganoon na rin yung under ng CFIDP din, no? But ang challenge talaga is yung yung pagtanggap ng ating mga farmers. Kasi marami sa atin sanay sa high value crops, tapos sa mga short gestating crops, 'di ba? Gaya ng biga, rice, corn. So yung ang ano nga nila lagi kasi pag binanggit mo ang coconut, ako matagal. Ilang taon, 7 years, 8 years. But hindi naman siya ganoon katagal talaga. Pero yung nga lang, kailangan mo lang ma-manage yung farm mo para mas mabilis yung development ng maitatanim mong crop, o yung yung nyog, yung seedling. Usually yan may yung early bearing is 4 years na mumulaklak na. So in the 5th year pwede ka nang mag-harvest niyan, mamumunga na yan. But sabi ko nga, kailangan lang talaga may yan kasi dito sa atin sa isa pang challenge is yung weather, extreme, yung init dito sa atin pagdating ng tag-init, tag-araw. So, maraming namamatay na crops. Tapos, yung iba pa dyan, napapabayaan ng mga farmers. So, siyempre may mga alagang kambing, baka, yung mga naitanim. Yun. So, yun yung mga nagiging challenges. But kaya nga sabi ko, we are asking the help ng ating mga local government units. Sabi ko nga, magkaroon ng mag-set up ng seed farm ang mga local government units. Kung meron silang property na 2 hectares, 3 hectares, taniman. PPCA will provide the seedlings and the technical assistance, and then yun ay magiging investment na rin ng ng local government unit. Sabi ko, lalo na ngayon, usong-uso tong agritourism. Di ba? So, pwede na natin din silang kunin na maging source ng planting materials sa mga susunod na taon. Ang sinasabi ko kasi, kung iniisip ninyo yung haba ng panahon, kung kailan kayo mapapakinabangan, ay hindi talaga tayo makakaumpisa. Kaya sabi ko, kung kailan pa ba natin ito umpisahan? Diba? Kung lagi yan na lang yung ating iisipin, baka nung huling nag-usap tayo, that was 2 years ago. Kung naitanim na, diba? Sayang na yun. Ang main natin dito is yan, yung rhinoceros beetle, yung uwang, tapos yung Asiatic palm weevil. Yan yung mga infestation na lumadapo dito sa atin, na meron sa atin. Pero yung Cocolisap, CSI, yan more on sa Visayas and Mindanao area. So I think na-manage naman ng research and development branch yan kasi talagang kailangan agapan. Yung rhinoceros beetle, pagka hindi na agapan, talagang uunti-untiin na yung pananim. So ang dyan, tinuturoan natin ng integrated pest management yung ating mga farmers na early detection para at least ma-manage natin. May maraming kaso na Though marami naman siya actually, kasi ang nangyayari doon, hindi lang siya nare-report, tapos pagka na lang, hindi din, usually ang alam lang nilang gawin, sabi yung buhangin, lalagyan mo ng buhangin, yung sa may bandang ubot, But sabi ko nga sa PCA kasi meron tayong mga technologies doon, yung paggamit ng GMF, yung green muscardine fungus. Yan, gagawa ng log trap para yung rhinoceros beetle pag mangingitlog, doon pupunta sa gagawin na log trap. Pag nangitlog doon, kakapitan na nung green muscardine fungus, mamamatay na yung yung itlog. Ganun na rin yung yung beetle.